Kasi ang ating Christmas season, lalong-lalo na sa mga parokya, kagaya ng parish natin, na ang patron ay Santo Niño, talagang extended until the third Sunday of January ang ating Christmas season. Kaya nakalagay pa rin ang ating mga dekorasyon na pamasko. Christmas lights, Christmas balls, mga parol, at ang mga pamasko na nariyan pa rin. Pangalawa na only in the Philippines, no? So only in the Philippines, mahaba ang Pasko. Nagsimula nung September hanggang third week o third Sunday ng January. Pangalawa, only in the Philippines na nung Pasko, sinilang si Jesus, no? Baby Jesus. Cute little Jesus. Pero after about 2 weeks, no? 25, January 9, yung baby Jesus, ano nangyari? Bigla na namang Nazareno, matanda, nagbubuhat na ng krus, at napuyat pa kasi magdamag na nagprosesyon. 30 oras mahigit, no? So from baby Jesus to grown-up Jesus, no? Grown-up man, no? So siguro yun ang isang magandang aral sa atin, no? Una, Jesus did not remain a cute little baby, no? Hindi siya nanatiling pretty little baby, yeah, no? Lumaki siya, sumulong siya sa kanyang pagiging mapagmahal, mapagbigay, mapagsakripisyo. Sumulong siya sa kanyang misyon bilang bugtong na anak ng Diyos na magliligtas sa atin. So, lumaki siya. Pero, kagaya ng sinasabi ko, only in the Philippines, lumaki si Jesus. After 1 week, ano nangyari na naman? Baby, bata na naman si Jesus. Ninyo na naman siya, no? Kaya yung mga ibang kapatid natin na humiwalay sa pananampalataya, pinagtatawanan tayo eh. Pero sorry sa kanila, hindi nila tunay na nauunawaan, na natatalos ang napakahalagang pananampalatayang ito ng mga Pilipino. No? So from grown-up Jesus, Jesus the Redeemer, Jesus the Savior, Jesus the Nazarene, on the third Sunday, only in the Philippines, Jesus becomes a little boy again. Nagiging ninyo uli siya. Nagiging bata uli siya. So from matanda, nagiging bata. Di ba parang familiar sa mga Pilipino yan? Tumatanda, pagkatapos, bumabata na naman. Nag-iisip bata o kaya nagpapabata. Yan, no? Magkaiba yung nagpapabata sa nananatiling bata. Katulad ni Jesus na Santo Niño sa ating buhay Kristiyano. So yun ang nais kong paalala at paanyaya sa atin, no? Gusto nyong marinig ang aking secret reveal? Kasi dati may mga nagtanong sa akin nung hindi pa nila alam ang edad ko, merong MBG na nagtanong, Father, saan po kayo nagpapagluta? Yan, no? Merong nagtanong na UCG, Father, anong gamit niyong sabon? No. Merong nagtanong na, dahil nandito naman yung Lasalet devotee, Lasalet devotee. Father, ano pong vitamins nyo? Yan, no? Bakit nila tinatanong yon? Mukha daw akong bata. Yan, no?
Mukha akong bata. Pisngi ko, bata. Yan, no? Kutis, bata. Pero hindi isip bata, no? Pag nag-ahit ako, mas mukhang bata, no? Pero ang totoo, magsi-50 na rin ako. Yan, no? Di ba mukha lang akong 48? kasi 48 na talaga ako, no? So, paano maging bata? Yan, no? As early as now, let this be our reflection as we celebrate the Feast of Santo Niño, as we celebrate the Novena Masses in honor of our patron, Señor Santo Niño. Paano maging bata? Malimit ay tinatanong natin, no, yung mga mukhang bata, paano maging bata? So tuwing nadidinig ko yung mga tanong na yan, sa totoo lang, wala naman talaga akong sikreto, no? At ang pagiging bata ay hindi lihim na sikreto dahil lahat tayo ay dumaan din noong tayo ay naging tao. Lahat tayo naging bata. Pwede bang tingnan ng katabi kung mukhang bata pa? O mukhang ano na? So kaya ang magandang tanong siguro ay kung ano ba ang ginagawa natin noong bata pa tayo? Siguro magandang balikan. At 3 lang ang aking maibabahagi sa inyo. Ang pagiging bata, baka nakakalimutan na natin ito. Una, noong bata pa tayo ay naglalaro tayo. At ito ang sanhi ng di matatawarang saya na di natin malilimutan kahit matanda na tayo. To play means to enjoy every single moment that we have and to enjoy every simple things that we have at hand. Kaya siguro tayo tumatanda, minsan ay nakakalimutan na nating maging bata. Ano yon? Ang maging masaya sa mga bagay na maliit man o malaki. Di ba narinig na natin ito kay Bitoy? Namamangha tayo kapag binubuksan ang rep. May ilaw. Hindi natin alam kung pag sinara natin, namamatay. Namamangha tayo kapag may rainbow, no? Ini-imagine natin ang mga ulap kung ano ang hugis nito. Dinosaur, elephant, pig, dog, no? Kapag yung bula-bula ng Coke binubuhos natin, wow, no? So, maging masaya sa mga bagay na nung mga bata tayo ay masaya na tayo na nandyan sa paligid natin, sa buhay natin. So that is the first secret. To remain youthful, be joyful. Maging masaya katulad ng bata. Kapag umuulan, tatalon-talon ka. Yay! Huwag kayong magtataka pag nakita nyo si doktora, nakita nyo sa kalsada, ha? Naliligo sa ulan. Sabihin nyo, wow! Naging bata na uli si Doktora Beth. Pangalawa, to be youthful, be joyful. Okay? Joyful. Pangalawa, nung bata tayo, kahit anong ibigay sa atin, ay appreciative tayo. Hindi ka naman namimili kung ano ang gusto mo. Basta kapag may tinanggap ka, ay happy ka. Sabay wika ng salitang, thank you. Thank you. Kaya siguro tumatanda tayo ay nalilimutan nating ma-appreciate ang mga bagay na meron tayo. At kahit na meron ka na, minsan, nang higit at sobra pa sa kailangan mo, ay ungrateful pa din tayo. Kaya tayo tumatanda. Kasi sumisimangot tayo kapag hindi natin nakuha, natanggap, hindi natin na-appreciate
kung ano yung ibinigay sa atin, no? So, that is the second secret to being youthful. Be grateful. Ulitin nga natin, be grateful. Ano yung una? Be joyful. Pangalawa, be grateful. Andyan pa ba kayo? Okay, last na lang. Nung bata tayo ay alam natin, maliit tayo. Wala tayong kayang ipagyabang at ipagmalaki. Kaya nga siguro nakadikit na sa pagiging paslit ang salitang humility. Kapag may nanghaharot at may nang-aapi, ay malimit na nagsusumbong lang tayo o kaya naman ay tatahimik na lang sa isang tabi. Pero never kang gaganti at mang-aapi dahil alam mong maliit ka lang. Maliit ka, kaya't pipiliin mo ang humility. Yan, no? Nako, kapag lumaki na, hindi lang yung katawan yung lumaki, pati yung ulo. Kaya tuloy, tumatanda. Kasi hindi na nagiging humble. So, yun ang pangatlong secret for being youthful, for youthfulness. Stay humble. Ulitin nga natin, stay humble. Kung sa tingin mo ay tumatanda ka, balikan mo ang magagandang katangian ng pagkabata mo. Di mo man maibalik ang itsura mo, pero gusto mo ba talagang bumata? Meron pa akong isang sikreto na hindi binubulgar. Gusto mo? Ba't tumatawa lang kayo? Bibigyan kita ng tsupon at saka bote ng ano. So, di mo man maibalik ang itsura mo, pero ang puso ng batang joyful, grateful, at humble ay muling mapapasa iyo. Yan ang secret reveal ng Santo Niño. Yan ang ini-unveil niya sa atin sa kanyang pagkabata. So please, remain joyful. Be always grateful. And be always humble. Like the Santo Niño. Amen.